Ang kwentong ito ay tungkol sa isang batang lalaki na si Luke. Sa unang tingin, mukha siyang inosente, pero kapag nakilala mo siya ng mas mabuti, magugulat ka. Sigurado akong magugustuhan mo ang pelikulang ito. Ngayon, ikukwento ko sa iyo ang buod ng pelikula. Ang pamagat ng pelikula ay Better Watch Out at ito ay ipinalabas noong 2016. Nagsisimula ang pelikula sa isang dalagang nagngangalang Ashley na may kausap sa telepono. Pasko noon kaya dumalaw siya sa bahay ng pamilyang Lerner. Tinawagan siya ng pamilya upang magbantay sa kanilang 12 taong gulang na anak na lalaki. Madalas nang magtrabaho si Ashley sa bahay ng mga Lerner kaya unti-unting nagkagusto sa kanya ang bata. Pag-alis ng mga magulang, nakiusap ang bata kay Ashley na manood sila ng pelikula. Pero tumanggi si Ashley dahil may mahalaga siyang tawag na kailangang gawin. Pinayuhan niya ang bata na maglaro na lang muna ng video games, kaya nagtampo ito. Samantala, tumawag ang boyfriend ni Ashley at niyayang magkita sila ng gabing iyon, pero tumanggi si Ashley dahil kailangan niyang magbantay sa mga bata ng pamilya Lerner. Matapos niyang tapusin ang lahat ng gawain, nagsimulang manood si Ashley ng isang horror movie. Nagdala naman ng alak si Luke para patunayan na hindi na siya bata at tumabi sa kanya. Pero ipinaliwanag ni Ashley na bata pa rin siya at dapat umakto bilang bata. Biglang tumunog ang doorbell, may dumating na pizza delivery man. Sinabi ni Ashley na wala silang in-order, pero sagot ng lalaki, galing sa address nila ang order at bayad na ito. Kaya pinagpasyahan nilang kainin na lang ang pizza. Habang kumakain, tumanggap si Ashley ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Sabi ng tumawag, nakikita kita. Kinabahan si Ashley at sinilip ang paligid. Natakot siya nang mapansin ang isang kakaibang estatwa sa gitna ng bakuran. Agad siyang bumalik sa loob at hiningi ang cellphone kay Luke dahil gusto niyang tumawag sa pulis. Pero nahulog ang cellphone sa tangke ng tubig kaya hindi na ito magamit. Maya-maya, may kumatok sa pinto, pero wala namang tao sa labas, kaya lalo siyang kinabahan. Biglang dumating ang kaibigan ni Luke na si Jerry. Galit na hinarap siya nina Ashley at Luke. Tinanong ni Ashley kung siya ba ang kumakatok kanina, pero itinanggi ito ni Jerry. Habang nag-uusap sila, may narinig silang basag na salamin mula sa itaas. Nang tignan nila, basag nga ang bintana. Sinubukan ni Ashley na tumawag sa pulis gamit ang telepono at laptop sa bahay, pero walang signal ang mga ito. Kaya nagpasya siyang lumabas at humingi ng tulong, pero nadiskubre niyang pumutok ang gulong ng kanyang kotse. Dahil sa takot at pagkalito, inlock niya ang lahat ng pinto at bintana. Samantala, nakakita si Jerry ng isang sulat malapit sa pinto. Ang nakasulat, kapag umalis ka, mawawala ka. Dahil sa takot, tumakbo si Jerry palabas, pero may nagpapaputok sa kanya at bumagsak siya sa lupa. Nang makita ito ni Ashley, lalo siyang natakot. Agad niyang nilock ang gate at tinanong si Luke kung may kakaibang nangyayari sa bahay nila. Biglang napansin ni Ashley ang isang hindi kilalang lalaki na parang may hinahanap, kaya agad silang nagtago ni Luke. Habang nagtatago, aksidenteng na-activate ni Ashley ang isang laruan na nagsimulang gumawa ng ingay. Dahil dito, pumasok sa kwarto ang lalaki. Nang makita ni Ashley ang suot nitong maskara, nakilala niya ito at agad na inutusan na tanggalin iyon. Pag-alis ng maskara, laking gulat ni Ashley nang makitang si Jerry pala iyon. Doon lang naunawaan ni Ashley ang buong plano, nagpapanggap si Jerry na tagapagligtas, pero kasabwat pala siya sa likod ng lahat. Galit at takot si Ashley kaya sinubukan niyang tawagan ang mga magulang ni Luke, pero sinampal siya ni Luke kaya bumagsak siya at nawalan ng malay. Pagkagising ni Ashley, nakita niyang nakatali na siya, at kasama niya si Jerry. Tinutuokan siya ng armas at pinilit siyang maglaro ng Truth or Dare. Pero tumanggi si Ashley at sinabing kapag dumating ang mga magulang ni Luke, isusumbong niya lahat. Dahil dito, natarante si Jerry at gustong tumakas, pero pinigilan siya ni Luke. Nang sinubukan ni Ashley na makawala, nabagsak niya ang bote sa sahig. Bigla namang may kumatok sa pinto, na nagpakaba kina Jerry at Luke. Pinilit nilang patahimikin si Ashley. Nang siniguro ni Luke ang gate, nakita niyang ang boyfriend ni Ashley ay nasa labas. Sinubukan niyang pigilan ito sa pagpasok, pero pinilit ng lalaki ang sarili at pumasok para hanapin si Ashley. Habang abala ang dalawa, pumitas si Luke ng baseball bat at sinaktan si Jerry, saka itinali sa tabi ni Ashley. Nakiusap si Jerry na itigil na ang lahat, pero ipinagpilitan ni Luke na ituloy ang plano. Maya-maya, napagtanto ni Jerry na si Luke pala mismo ang nag-text sa ex-boyfriend ni Ashley para papuntahin ito roon. Tinanong niya si Luke, baliw ka na ba? Bakit mo to ginagawa? Pero sagot ni Luke, tumahimik ka na lang. Hindi naglaon, inimbita ni Luke ang ex-boyfriend ni Ashley sa bahay. Pagdating nito, dinala siya ni Luke malapit sa hagdanan at sinaktan gamit ang paint bucket. Samantala,
Ginamit ni Ashley ang isang piraso ng basag na salamin upang putulin ang tali at makalaya. Tumakbo siya para pigilan si Luke, pero binato siya nito ng isa pang bakat. Tumama ito sa ulo ng kanyang nobyo, at nawala ito sa impact. Lalong natuwa si Luke sa nangyari. Sinubukang paputukin ni Ashley si Luke, pero walang laman ang armas. Tumakbo siya palayo, pero hinabol siya ni Luke. Na-knockout niya si Luke at nagtago sa likod ng pader, pero binato siya ni Luke ng bato, tumama sa kanya, at bumagsak siya. Pagmulat ni Ashley, nakatali na naman siya. Pinalamutian siya ni Luke na parang Christmas tree. Sinabi niya kay Ashley na inis siya sa mga pambabastos nito at ngayon kailangan niyang sumunod sa lahat ng utos. Nagbanta siyang ililigpit siya kung hindi ito susunod. Lumabas si Luke at binalikan ang ex-boyfriend ni Ashley. Pinaupo niya ito at pinasulat ng liham. Pagkatapos, tinali niya ito at tinapos. Habang nangyayari ito, nagdesisyong tumulong si Jerry kay Ashley at sinimulang kalagan ang tali niya. Pero nahuli sila ni Luke, at sa galit, iniligpit niya si Jerry sa pamamagitan ng malakas na paghampas. Nang makita ito ni Ashley, nawalan na naman siya ng malay. Walang kahit anong pagsisisi si Luke sa kanyang mga ginawa. Sinaktan din niya si Ashley, pagkatapos nilinis ang buong bahay, inaayos ang lahat para magmukhang walang anumang naganap. Ginawa niyang parang simpleng away lang nang magkasintahan ang buong pangyayari. Pagkatapos ng lahat, umakyat si Luke sa kanyang kwarto at natulog na parang walang nangyari. Pag-uwi ng kanyang mga magulang, napasigaw sila nang makita ang mga labi. Pero sa kabila ng kaguluhan, maayos ang bahay at nagtataka pa si Luke, sabay tanong, anong nangyari, Mom? Na para bang wala siyang alam. Bigla, tumunog ang mga sirena ng pulis, at sinabi nilang may isang nakaligtas. Natarante si Luke, lumapit sa bintana, at nakita niyang buhay pa si Ashley, nakaligtas siya dahil nilagyan niya ng tape ang kanyang leeg upang pigilan ang pagdurugo. Sinabi ni Luke sa kanyang ina, kinakabahan ako, kailangan ko yatang pumunta sa ospital para dalawin siya. Kaya sa puntong ito, siguro ay naiintindihan mo na kung ano talaga ang laman ng utak ni Luke, at doon nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-on ang bell notification. Maraming salamat sa panonood.